Lord, salamat sa iyo sa pagkakataon ito na muli kami mag-aral. Bless each and every one of us. Ipuin mo ang aming mga puso. Gamitin mo ko, Lord, bilang isang channel of blessing lamang. Wala akong alam, Panginoon. Ikaw, Panginoon, isang magtuturo sa aming lahat. Gamitin mo ko, Lord. Itago mo ko sa likuran. Let the power of the Holy Spirit rest in our hearts, O Lord. We thank you for this wonderful day. In Jesus' name, amen. So, as we continue, ang ating patuloy na pagbubulay-bulayan ay ang ang importance of God's Word. Sino ba sa atin dito ang magsasabi na walang halaga ang salita ng Diyos sa atin? The only people or the only person that can tell us that ay yung mga hindi naniniwala sa salita ng Panginoon. Definitely. Given na po yun. Pero sa atin, isa ito pong napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. But sometimes, we fall. Sometimes, walang halaga. Unfortunately. And it is not, ako bilang isang mangangaral din, I am not or I am no exception to that. Kasi dumarating sa atin yung pagkakataon na kung saan mas mahalaga sa atin ang the care of this world. Pagdating na sa salita ng Panginoon, parang ano na lang siya. Second na lang siya sa ating buhay. Parang wala na lang siya parang naging isang parte na lang ng ating pamumuhay, parte na lang ng ating pang-araw-araw na buhay ang salita ng Diyos. Kumbaga, hindi na natin siya binibigyan ng pansin. Kaya nga, napakalaga na tayo ay nag-aaral how important God's Word is. Bakit? Because, ang pinag-uusapan natin lagi is there is a power. At ginamit siya ng Panginoon mismo para labanan ang temptation na ginawa ni Satan. Diba? At nakikita nga natin doon sa ating pinaka-main, ito yung ating pinag-uusapan, last year pa yan. At nandito yung ating pinagbubulay-bulayan sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ito yung pinakabuod ng ating, actually, the power of God's Word against Satan, dalawa lang ang kinuha natin na verses dyan. In fact, pwede naman natin yung daanan ng isang baksakan na lang yan. Pero wala tayong matututunan doon. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Alright, so anong makukuha natin dito? Ang sinasabi natin, para maintindihan natin kung gaano ang salita ng Diyos ay isang makabuluhan at isang powerful sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya dahil ang mismong Panginoon ay ginamit niya. Okay? Dito, makikita natin kung saan natin pinag-uusapan nga ang temptation na ginawa ng Panginoon. Kung saan, nandito lahat, ang buong kabuuan, at kung saan, ay nandito pa lang tayo. Natapos na natin noon, ito last year. So, kung makikita natin mga minamahal, doon sa mga nag-aaral ng homiletics, meron tayong pinaka-main points. Ha? Anong main points natin dyan? Ayan. 1, 2, 3, 4 hanggang 5. Makikita natin yung kanyang fasting, stone to bread, pinnacle of the temple, kingdoms of the world. At nilagyan natin siya ng outline kung saan pinag-uusapan ng bawat versikulo. Ayan. So nandito pa lang tayo sa first temptation. So kung tutuloyan natin yan, merong ulit sub-points. Na kung saan, doon sa stone to bread na yan, merong ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pwede nating pag-aralan, i-unearth o i-expose. Ano bang ibig sabihin ng versikulong yun? So dito, natapos na natin noon, kung naalala natin, natapos na natin ang temptation of immediate gratification. Marami tayo na pag-aralan dyan. Pangalawa, yung kanyang affirmation of identity na marami rin tayong napag-aralan doon. At ngayon, nandito na tayo sa sub-points kung saan
life beyond the physical. So kung bibiyakin ulit natin yan, ay unearth na naman natin, i-expose na naman natin, mapupunta na siya ngayon dito sa dalawa. Nagsanga-sanga na siya. So, mula doon sa life beyond the physical, meron na naman dalawang pag-uusapan dyan. Ano yun? True fulfillment is beyond the physical and the imperishable value of spiritual sustenance. Ang ating mapagbulay-bulayan sa life beyond the physical. So kung tutuloy pa natin yan, true fulfillment is beyond the physical, makikita natin na pinag-aralan natin yung introduction niyan at nakita natin na dito sa true fulfillment beyond the physical ay pinag-aralan natin last week ang tungkol nga dito sa covetousness. Marami tayong pag-bulay-bulayan, marami tayong nalaman, marami mga lesson na ibinigay sa atin. So habang tayo po nagpapatuloy, ay atin pong muli i-review yung sinabi ko kanina kung saan makikita natin ang structure na pinapag-aralan natin para hindi tayo mawala. Kung makikita natin dito, kagaya ng sinabi ko, binigyan natin siya ng outline. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Nadapos na natin yun noong nakaraan. Andito pa lang tayo, ongoing. Kung maalala natin noon, tinapos na natin temptation of immediate gratification, affirmation of identity, at nandito na nga tayo sa life beyond the physical. Dito sa life beyond the physical, nandito pa lang tayo sa true fulfillment is beyond the physical, na ongoing na pinag-aaralan natin. Last week, natapos na natin itong warning against covetousness. So makikita nyo dyan na hindi tayo nawawala. Nandyan pa rin tayo kung saan ang ating pinag-aaralan is the importance of God's Word and the power of God's Word against Satan or enemy or any of our challenges in our life. So napakaganda kung titignan nyo lahat yan, tuloy-tuloy ang flow ng ating pag-aaral. So, dito na tayo ngayon pupunta sa the misconception of wealth. Anong ibig sabihin ng misconception about wealth? Literally, ang ibig sabihin yan, ano ba pagkakakilala natin sa isang mayaman o maraming pera o marami kang mga pag-aari? Sa atin na lang, ano yung ating perception na kung marami kang pera ay ano? Sino ka? Ano yung feeling mo? Di ba feeling rich? Marami kang pera. Nabang ka pa. Definitely. So kung marami kang pera, definitely, marami kang mabibili. Pwede kang mag-cruise ship. Pwede kang umuwi every month sa Pilipinas. Kung gusto, marami kang pera eh. Problema, wala kang pera. Yun ang mga So, kahit pa sabihin natin na hindi nga natin, wala tayong gaanong karaming pera, at kapag meron tayong nakikita doon sa ating bank account, o sa mga naipon natin sa Pilipinas, dito, ay meron tayong sense of, masasabi natin na, pwede na ako mag-retire. Kasi meron na akong RRSP, meron na akong ganito, meron na, pag-retire na ako, pwede na umuwi sa Pilipinas. Marami. That is how we perceive, that is how we look on the wealth. Pag-aari ng natin dito sa mundo. Alright? So, meron sinasabi dito sa ating pag-aaral, the misconception. Ayan. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Alright? Today, we will study a significant journey into a topic that touches the core of our faith.
Yan na yan. We will study and touch the core of our faith and our everyday lives. The misconception of wealth. In this Bible study, we aim not only to interpret wealth in a biblical standpoint, but also to profoundly challenge our perceptions of what true riches entail. Tingnan natin kung ano ibig sabihin ng Biblia, the biblical perspective about it. So, as we navigate on this, the scripture, we will investigate how wealth is often misconstrued in a contemporary culture. Kaya nga, una kong tanong kanina, ano ba? Ano pagkakaintindi pag marami tayong kung sa mga nagtrabaho sa Middle East ay marami kaming fulus. So, the world suggests that wealth signifies success and happiness. Ito totoo naman. Walang debate doon. But what does the Lord declare? Siyempre, as the devotees of Christ, we are encouraged to perceive wealth not as a goal on it itself, but as a stewardship. Diba? Resources entrusted to us by God for His divine purpose. Dapat. So, in this session, we will provoke thoughtful reflection on our personal views toward money and possessions. Alright? It will compel us to confront the tough questions. Ano yun? Are we serving God or Mammon? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. So ano yung misconception, Pastor? Pupunta natin mamaya. Relax ka lang. Or else, he will hold to the one and despise the other. So, you cannot serve God at the same time na sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 24 dahil dito makikita natin na ang security ay hindi sa kung ano yung financial standing mo, kundi kung ano man ang pagtingin mo doon sa kayamanan. Dito, papag-aralan natin ngayon kung bakit habang ine-explore natin itong misconception na ito, ay magsisilbi sana itong isang salamin para ma-reveal ang intention natin sa kayamanan at kung ito ay magiging lente ng ating paglakad upang sa ganun, ma-guide tayo para maintindihan natin ng maayos ang tungkol kung paano magkaroon ng kayamanan. Alright. So dito, meron tayong tatlo. Meron tayong pag-uusapan kung saan kinomplement niya itong Luke chapter 12 verse 15 na makikita natin sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Sabi niya rito, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance will increase. This is also vanity. In this verse, kilala naman natin Solomon, di ba? Sobrang yaman niya. Naalaga naman lahat, pati nga yata babae. Nakuha na yata lahat. Yung asawa nito eh. 1,000. Ilan ang asawa? 1,000. Oh. 1,000 lang. So, kumbaga, meron tayong isang man of God na kung saan inistorya doon na meron talaga siyang kayamanan at hindi lang yun, lahat na yata, pati nga babae. So, dito makikita natin, it highlights the emptiness of material pursuit without the enrichment of the soul. So, ano yung tatlo na yan? Yan. Number 1, the deception of security in wealth. Yan. Anong scriptural basis natin dyan? Yung pa rin yung ating pinaka-main na pinag-uusapan. Ang sabi niya doon,
Ang reality check natin dito mga minamahal, makikita natin na dito sa Luke chapter 12, verse 16 to 21, nandito po yung isang parable na makikita natin ang reality check dyan. Wealth can create an illusion of security. Ibig sabihin, na kapag marami kang pera, marami ka ng ilusyon. Marami ka ng gustong gawin. Marami kang gustong i-accomplish. Marami kang gustong gawin sa buhay. Kasi marami kang pera eh. Hindi mo alam kung saan mo siya dapat gastusin. Hindi mo alam kung saan mo siya dapat gawin o i-dispose. So, it is misleading us to place our trust in material possession rather than in God. And as believers, we are reminded that true security is found in our relationship with God who provides for all of our needs. Makikita natin dito na ito nga yung si mayaman, nasabi niya wala na raw siyang paglagyan ng kanyang mga kayamanan. And then what happened dito, kung ating kunin ang buong story niya, siya ay talagang kumain, whatever, ginawa niya, naging merry siya, hanggang sa sinabi ng Panginoon, kukunin ko na ang iyong buhay sa gabi ito. So dito, he tore down his barns to build bigger ones, intending to store his surplus and live in luxury for years to come. But that very night, his soul was required of him. And he discovered too late that he had invested in the wrong kind of treasure. So dito sa parable na to, it illustrates the deception of security in wealth. Diba? Iba yung kanyang pagkaintindi sa kanyang kayamanan. Ang akala niya ay magsaya, uminom, kunin lahat ng gusto, bilhin lahat ng gusto. Yun ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang pagiging mayaman. So the rich man's possession gave him a false sense of control over his future, leading him to believe that he could secure his life with his abundance. However, he failed to realize that the true security doesn't lie in our possession, but in our relationship from God or with God, the one who holds our days and in His hands. Tayo rin, mga binamahal, we too may have placed undue trust in our finances. Yung nga kanina yung tanong ko sa inyo, ano ba pagkakilala nyo pag kayo maraming pera sa bangko? Secure na ba tayo? Secure. Kung nasa Diyos rin tayo. Dahil sa 21. So is that light a treasure for himself and is not rich toward God. Kung rich ka toward God at rich ka pa ng money, more better. Amen. So tayo, sinasabi nga dito sa ating pag-aaral, kung saan the pandemic, economic downturns, and personal crisis have shown us that wealth can vanish in an instant. Yan, tama. So kapag ang ating perceive about wealth is that marami kang pera, ay okay na yun, nagkakamali po tayo. Correct. Kaya nga, misconception of wealth. Maraming nagkaroon ng ilusyon at hindi po tayo exempted doon. Kasi ako rin, nag-illusion ako. Alam ko illusion ko ngayon, pinag-pray ko sa Panginoon na bigyan niya kami ng 320,000 pesos, which is equivalent to $8,000 para may pantiket kami pa uwi sa Pilipinas. So, misconception of wealth. Akala natin, dahil meron tayo na itago, ay okay na yun. Hindi natin alam na ito. Pagdating ng isang panahon na hindi natin expected, baka hindi nga rin natin magamit sa ano yun eh. Kung marami tayo halimbawa na sa bangko, tapos bigla nagsara ang bangko, hindi ka na makapag-withdraw. Paano na yung 10,000, 20,000, 50,000 mo doon?
So, marami nag-iilusyon at kasama ako doon. Kasama tayo lahat doon. Naakala natin, dahil marami tayong pera, ay okay na. So, dito, leaving us vulnerable and exposed. However, God's promises of provision and care stand firm even when worldly securities falter. Maraming nangyari yan sa men of God na kung saan si Job mismo ibinalik ng Panginoon ang lahat na nawala sa kanya. Di po ba? So, the challenge for us is to examine our hearts and our lives. Yun yung challenge sa atin. Are these areas where we place too much trust in our financial stability or material possessions? Tingnan natin. Tanungin natin mo sarili natin na ito ba yung mga bagay na pwedeng magbigay yung mga bank account ba natin, yung mga retirement plans na sinabi ko kanina, or even our homes. But no matter what we accumulate, we cannot place our ultimate trust in them. Diba, nasurog ang bahay, nagagawa mo. In an instant, biglang may sunog, kasama ang bahay mo. Lahat ng investment mo, wala. Naabog. May utang ka pa sa bangko. Insurance, babayaran mo insurance. Paano pa sa insurance? Masyadong magulang. Sabi niya, kasalanan mo yun. Kasi sa'yo nang galing yung yung sunog. Di ba? So, instead, God called us to rely on Him fully, acknowledging His sovereignty over our futures. Let us shift our focus away from this temporary security that wealth provides and places our trust in the one who never changes. In the moments of uncertainty, let us turn to God in prayer and trusting our needs and our future to Him alone. By faith, we can confidently navigate life's uncertainties, knowing that our trust, security lies in God's unfailing provision and eternal love. Application. Evaluate areas of our life where we may have placed too much trust in financial stability. Wala namang problema. Sabi nga ni Pastor kanina, there's nothing wrong kung magkaroon tayo ng hundreds of thousands sa bangko natin. Ang problema lang doon, kagaya ng pinag-usapan natin yung nakaraan, money is the root of all evil. Kung yan ang mas nangingibabaw na sa atin, na yun ang mas mahal na natin, yun na yung umiinog ng ating buhay, na parang yun na lang yung ating kaligayahan. Diba? Realign your trust in God by actively placing your future and your needs in His hands through what? Prayer and faith. Yun lang ang pwede makapagbigay sa atin ng kayamanan. Hindi yung pera. Mas maganda, mas marami yung pera. Di ba mas maganda? Mas masaya. Di ba? May enjoy natin yung buhay. Pinagtrabawan natin yun. Pinag-ipunan natin yun. Hindi na nga tayo minsan pumupunta dito para mag-attend ng Bible study. Dahil meron tayong mga commitment. Di ba? So, That's not an excuse. So number 2, the misconception of wealth is the trap of never-ending desire. Sino sa atin dito ang kulang pa? Kailan pa ba yung ano natin? Kailan pa yung naipon natin? Mahal. Kailan na ba yung pera natin? Okay na ba yan? Kasya na ba yan? Kulang pa. Sige. Hanap pa tayo ng trabaho. Hindi lang, para makarami. Supay. The trap of never-ending desire. Anong scriptural phrases natin? Yung pa rin, yung Ecclesiastes chapter 5 verse 10.
pursuit of wealth is inherently unsatisfying, as it set us on a never-ending treadmill of desire. The more we acquire, the more we want. Diba? Which can divert our focus from spiritual growth and serving others. Nawawala na yung desire natin para maglingkod sa Panginoon, magbasa ng kanyang salita, kasi nakafocus na lang tayo doon to acquire so many things of this world. Masakit ang kanyang mga salita, di ba? Tumatagos sa puso. Sabihin natin, aray ko, baka yata natamaan doon. Well, that is how God's revelation today is. Very relevant yung ating pinag-uusapan sa panahon ngayon dahil sobrang mahal ng mga bilihin. So, therefore, we want to acquire more. We want to work more. Wala na sa eskwela, Panginoon, na dapat doon tayo hihingi ng Lord, yung grasya mo, bigay mo sa amin. Na hindi kami magkasakit para tuloy-tuloy lang yung aming trabaho. Lord, by faith, ikaw ang magpo-provide kasi wala kaming alam. Ikaw gagamit ng mga tao na yan, kung sino man sila, o yung mga opportunities na yan, para kami ay masustentuhan ang pangangailangan namin. So, the thought-provoking question, self-reflection. Dito, kay Ecclesiastes chapter 5, verse 10. Ang sinabi po niya dyan, si Solomon po ang nagsasabi dito. It warns against the insatiable nature of human desire for wealth. Sabi niya, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Ibig sabihin, kung meron kang silver, at meron ka pa isang silver, ay gusto mo na gold. Bakit pa kailangan ng silver? why should you stick or makontento sa isang silver ulit? Hindi gold na susunod, yun ang dapat i-aim mo ngayon para magkaroon ka ulit. Dapat diba, mas maayos pa doon sa silver. Tignan yung biblical truth. Masakit talaga, di ba? Tagos hanggang puso. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance will increase, but this is vanity. This verse illuminates a profound truth about the human condition. Ano yun? Our desires that can trap us in a never-ending cycle of discontentment. Yun ang katotohanan doon. Mapait na katotohanan na talagang nangyayari sa ating buhay. Solomon, having experienced unparalleled wealth, sinabi natin kanina na sa sobrang dami ng kanyang pera, understood that material wealth offers no ultimate satisfaction or peace. Solomon na mismo nagsabi niya. This verse serves us as a caution that the love of money can distract from what truly enriches life. Nadidistract tayo pag marami tayong pera. Minsan, sabi natin, yes, nakakabuti dahil nga marami tayong pwede magawa pag maraming pera. But in reality, sometimes, nabubulag na tayo. Hindi na natin alam kung paano natin siya gastahin. Saan natin siya dapat ibili. Bear in mind that money is not bad. Yan ang ang misconception yan, kapag na-intindihan natin kanina, ang misconception, kapag ilagay natin yung true security ay sa money, yun ang misconception. Pangalawang misconception, kapag isipin natin na ang pera ay masama. No, never that the Bible teaches us that money is bad. Money, silver, and gold are good. Can you get the point? But if you love, that is the problem.
if you love the money more than the source, which is God, it will turn you to vanity. And that is the reason why in Timothy chapter 6, ano mo, ulit natin doon. Ay, ano ko lang masarap. Timothy chapter 6, verses 7 to 10. Tingnan natin kung ano yung sinasabi. There is a relationship in Ecclesiastes 5:10 and Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 10. Tingnan natin dito kung ano yung sinasabi. For we brought nothing into the world and we can take nothing out. Bakit wala tayong dinala? Kasi hindi yun Inaipanganak tayo walang tira eh. That is very literal, di ba? Wala tayong tira na dinala. At kapag wala tayong dahil wala tayong dinala, wala rin tayong madadala. Pag tayo ay nanido. Kaya ang advice ng Pastor Paul kay Timothy, si Paul kay Timothy, na pastor din, sabi niya, but if we have food and clothing, we will be content with this. Kaya kapag may pagkain ka na, we need to learn on how to be contented. Pero never think that money is bad. Because money is always a blood of hard work. life, everyday life. Okay. 9. But those who want to be rich, yan na. Yun na yung love of Money. money. But those who want to be rich fall into temptation. Okay, matintar na. Kaya sabi ni Pastor kanina, if you have one, you want another one. Or more. More and more. And it is a trap. And if you are trapped, ang sabi yan, and many foolish and harmful desires. Marami na. Yung foolish and harmful desire. Which plunge people into ruin and destruction. Kaya may mga tao na nung wala pang gaano kayamanan, mabait. Ngunit nung yumaman na, naging mayabang. At naging marami ng kaaway. Yan ang ibig sabihin na verse 9. Because of his harmful desires. And then in verse 10, the conclusion, dahil, bakit yung 9, tingnan nyo yung nag-aral ng mobilities. But those who want to be rich fall into temptation, a trap, and many foolish and harmful desires, which plunge people into ruin and destruction. Bakit magresulta ng ruin pagkasira? Ano ba yung ruin at destruction? Parang parehas lang. The ruin and destruction. Bakit? The answer is in verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. And by craving it, some have wandered away from the faith. Ito na. Ito na yung resulta ng pag-ibig sa money. They will wander away from faith. Ang una dyan, mawalan ka na ng ganang maki-worship. Mawalan ka na ng ganang makiusap tungkol sa Panginoon. At unti-unti na yung faith mo ay mag-subside. Dahil doon sa love of money. But from the beginning, money is important. And money is always needful to every one of us. But when we love money more than faith, our faith, and love to God, it will result to many pins. Sino ang may pin na yun? Sister Yuna. Pinambar. Dahil sa kanyang kagustuhan na yumaman, trabaho, isip kung paano. Sabi nga ni Pastor kanina,
ang resulta, ano yung resulta? Yung last word. Pain. Pain. Both in mind and katawan. So, misconception ng tira ay masama, hindi po masama. Ang tira ay kailangan. Ngunit ang misconception doon, na pangalawa, huwag mong ipagpalit sa iyong relationship sa Panginoon. Amen. Okay naman, meron doon mga pera. Naman tayo may pera. Okay naman. So, Mayroon palang pera. Regarding sa pinag-usapan natin. As a Christian, ano yung tingin natin sa the word happiness and joy? As a Christian, ano yung tingin natin sa happiness and joy? Somebody answer? Before ka tuloy, kung ano yung tingin natin sa happiness at joy? Ang tingin ko magkaibang tingin. Yamin happiness gusto pansamantala, enjoy ko, para kanya pa, enjoy. Ada kanya mo din dyan, ada lang kanya. Dito kanya, join na So, ko. happiness, Temporary. Yeah. but joy, kadamang portang minawan, may bel ka manuwala, Halata. still, you have the joy. In your heart. Right? Tama ba? Yes. Yeah. So, yun yung conception ng iba. Dahil sa pera. Na yung pera kasi na, ang laking happiness kasi binibigay ko. So, yung earthly desire. Yeah, yung earthly desire na ibibigay nun. At tawag nun ang happiness, hindi joy ha. Yeah. Kasi pag nawala yun, Hindi ka na wala na yung happiness. Hindi ka na masaya. Pero tayo, as a Christian, kahit mawala yun, we still have the joy. Yeah. The joy of the Lord is our strength. Now, sabi ko ni David, ano sabi niya, Lord, please, wag mo akong payamanin. Baka makalimutan kita. Sabi niya, ito yung prayer niya. That's right. But Lord, wag mo din akong pahirapan, Marami. baka makalimutan din kita. So, anong manalig doon? Biyan Yung- dilong. Gusto yung middle lang, baka contentment. Yeah, right. Sabi kasi ni David dito sa Psalm chapter 49 verse 6. Sister Sarah, please. Psalm chapter 49 verse 6. Psalms 49 verse 6. Ano po sabi doon? They trust in their wealth and boast of their abundant riches. Now, ang problema kasi kung minsan, pag yumayaman na, pumapasok dito yung nagiging very trusted na tayo doon sa wealth na meron tayo. Nakakalimutan na natin yung lesser. Right? Nakakalimutan natin na yun. So, dahil sa meron tayo, kumbaga, lahat ng problema mo wala na. So, we ignore God na. The blesser. Kasi tumatayo na tayo kung ano yung meron tayo. At, ang nagiging resulta nun, parang tumataas din yung pride natin. Kung meron tayo, napasinda natin yan. Kung minsan meron, kung meron ka, parang iba yung tingin mo din. Magpabarkada ka nga lang sa mga politician. Kahit walang wala ka. Iba na yung paglakad mo. Ganun kasi tayo mga tao. Pero iba tayo mga anak ng Panginoon. Amen? Amen. So, yun. Kung hindi naman sabi nga natin, hindi masama yung magkaroon tayo ng madami. Ang masama, kung doon na tayo nagtatrap doon sa wealth na yun. At kung pumasok na yung tinatawag natin, pride, mga kapatid, dahil doon sa wealth na yun. So, yun, kung sino yung mga may marami dyan, ako, Share. kinek ko yung CIBC ko, 69. Dahil sa kami niyang bayarin, mga kapatid. Kasi, praise God. There is 69. Yung naman kasi noon, binayad na namin as advance doon sa namin apartment. So, praise God. So, kahit na yun na yung laman na, May at darating least pa. na may hinihintay kami na blessing. Na mga Next week kapatid. Yun. pwede. So, batayin natin yung mga kayamanan natin, mga kapatid. Hindi tayo bigyan ng malaking tulong. Sige, tutuloy natin. Alright. So, nakita natin, napakaganda ng mensahe na kung saan marami tayong natutunan na
hindi masama magkaroon ng maraming pag-ari. Huwag lang itong magkaroon ng dependency o trust tayo dyan sa mga kayamanan niya. So as we continue, ayan, kanina, yung self-reflection natin, how do you measure true success and satisfaction in your life? Are these measurements tied to material gains or spiritual and relational fulfillment? Number 2, priorities check. What roles does money play in your daily decision and long-term goals? Is it a tool for God's work? Or has it become a goal to itself? Heart examination. In what ways might in the pursuit of wealth be influencing your relationship with others and with God? Kailangan pwede makasagot niyan. And as we conclude, practice contentment. Begin by identifying and thanking God for the blessing you already have, rather than focusing on what you lack. Contentment is a choice that can be cultivated by acknowledging and celebrating God's provision in your life. Kagaya ni Pastor Eric kanina sinabi niya. Number 2, set limits on material desires. Consider setting practical boundaries on your expenditures and desires. This might involve, of course, budgeting more carefully, avoiding unnecessary purchases, or downsizing aspects of your lifestyle to live more simply and generously. Engage in generosity. Make it as a regular practice to give time, resources, and energy to others. This shifts your focus from accumulating to oneself to contribution to the community. Consider how you can use your resources to benefit others and advance the kingdom of God. Rather than kung saan nakafocus yung desire mo, i-focus mo desire mo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Number 4, deepen spiritual practices. Engage more deeply in spiritual practices that enhance your reliance on God. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Nagbabible study tayo, pinag-aaralan natin ang biblical truth and lesson on how to be a wise steward of what we have. It could be also engaged in a prayer meeting. Sa bahay. Set of self. Okay. So I think we might have something in the future na magkakaroon tayo ng prayer meeting. And one of that is also meditating of Scripture. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon para siya ay mangusap sa atin para maliwanagan tayo na yun ang importante at hindi puro pera-pera lang. It says in here that these practices help reorient your heart towards God's kingdom and His righteousness. Deepen spiritual. So, ano yung lesson? Wala na tayong time dyan. So, ang lesson po natin dito, tatapos na tayo, 3:30 na. So, the key lesson from Ecclesiastes chapter 5 verse 10, the misconception of wealth. Ang key lesson po nito is about the limits of material wealth to provide true happiness or fulfillment. Sinabi niya ni Pastor Kenny. Solomon's reflections teach us that wealth, while useful, sinabi ni Pastor Daniel kanina yan, can easily become a master rather than a servant. Diba? The pursuit of wealth for its own sake, it's a vanity and chasing after the wind. Na parang ka lang, nag-chase nga, nagkawalan. Dahil, pag yan ay nagkaroon ng something na out of our control, mawawala lahat yun na parang isang bula. Na sinasabi natin, pera na naging bato. So because of it, it promises more than that it can deliver. Kasi akala natin, yun na nga yun, yung makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, sabi ni Pastor kanina, o yung joy.
True contentment and security come not from accumulating wealth, but from a deep, trusting relationship with God, who is the only source of lasting satisfaction. Amen. So, dyan po nagtatapos yung ating pag-aaral. Wala na akong time para dito sa number 3. Next. So, kung meron pa tayong questions and answer, meron pa, it's actually 3:30 at tayo po magtatapos kung wala ng mga tanong. Ngayon, may tanong. Sabi mo, ang Diyos mo ay mayaman. Yan, sabi mo na, Correct. na ang Diyos mo, He will provide everything that you need. And why you are poor? Why you have Yan. why you cannot afford this and that? If you say that your God is Rich. He owns the gold, silver, and everything. He owns the world. And why you are like that? So what I'm going to answer if I'm the one who's being asked. Na mayaman ng Diyos mo, bakit nahirap ka? Bakit ang ngayon, sabi naman ng Panginoon, I will provide you everything you need. Pero bakit? Yeah, hindi lang Parang naman sa naghihikahos pa rin tayo. siyempre sa oh yeah. Hindi sa material na bagay, di ba? Well, siguro, depende sa konsepto or depende siguro sa kung saan ang context nung salita na yun. Kung halimbawa, yung isang mananampalataya ay talagang very poor. Talagang as in, wala talaga siyang, actually marami talaga sa atin yan. Titignan natin ang mga members ng mga churches sa atin, especially doon sa mga, marami kasi ako mga group chat where I minister from pastors around Philippines. At nakausap ko lahat sila doon. At marami ako man nakausap na ang mga pastors na yan na very dedicated, na as in wala talaga sila makain araw-araw. Saan sila kumukuha ng pagkain? Siyempre, they cultivate. So kung ano yung nakakultivate nila, yun ang kinakain nila. So kung meron mga pinagkakitaan sila, doon sila kumukuha ng pagkain nila. But that doesn't consider themselves as poor. Because what they said is, I have God who sustains me. Kasi wala akong sakit. Nagsaserve ako sa Panginoon at siya yung buhay na Diyos na nagbibigay sa akin ng pangangailangan ko. Kasi minsan, meron siya mga nakausap at nagbibigay sa kanya. So, yung concept na yun, na sinasabi mo that God provides everything, He will use different people to bless us, to give us, to provide us. Marami mangyayaring ganun. So, kung ang batayan natin is our social status, talagang poor talaga tayo. And even me, I consider poor. Kung kukunin natin ang standard ng Canadian, standard of who is poor, mid, and the one, So, nakita nila doon na yung nakita na nasa mid pala ay yung may mga bahay. Nakabili ng bahay. Tapos yung rich, they are rich really kasi sila yung mga doctor, lawyers, may mga sumasweldo talaga ng mga 200,000 a year or more. Sila yung mga rich talaga. Pero sa aking status, bilang ako lang yung nagtatrabaho, walang trabaho sa mayan, we're considered poor. So if someone will ask me why I'm still poor, tinatanong, di ba? Sister, if I'm right, where God has promised me a lot. Ayaw ko na lang sabihin. Sige, sana lang, sabihin na lang natin, si Sister Maya, gumamit ang Panginoon para mabigyan siya ng free education at natapos niya ang PSW without a single centavo. So yun. Isa yun sa ginamit ng Panginoon para i-provide sa amin, and instead na gagastos kami ng $10,000, we're given free.
At kumita pa siya kasi nga nung nag-ano siya, on the job training siya, bayad yung kanyang training. So, yun ang masasabi ko kung bakit. Kung ang nagtatanong kasi is unbeliever, ang nakikita lang niya is purely, Physical. Material. ano lang, purely yung nakikita sa atin bilang isang tao na kung meron ka o wala ka. So, Sa akin kasi, tumatayo ako sa salita ng Diyos. Of course, si pastore namin niya, siya ay puro sa akin, hindi. Yeah. Because I learned on how to trust the word of God. Okay, pakiano mo kasi sa, tingnan nga natin. Dahil magkaiba kasi ang description po sa salitang poor. Psalms 37. Mag-start tayo sa 21 to 25. To 26, okay. The wicked borrows and does not repay. O, tingnan nyo, kung wicked ka, talagang mangutang ka, hindi ka magbabayad. Yan. But the righteous is gracious and giving. Verse dito. Tingnan natin kung ano yung perspective dito. Those who are blessed by Him will inherit the land. But those cursed by Him will be destroyed. A man's steps are established by the Lord. See? Yan, nagsasalita yan sa mga righteous, tayo na believers. A man's steps are established by the Lord, and he takes pleasure in his way. 24. Though he falls, see? Though he falls, he will not be overwhelmed, because the Lord holds his hand. Kahit na maianot daw tayo, matisod, hindi tayo masisira. I have been young. Yan ang pinagnindigan ko. I have been young and now I am old. Wala na akong buhok. Yet I have not seen the righteous abandoned or his children begging bread. So nandyan ako. Na kapag ang Kristiyano ay totoong nananampalataya at may tiwala sa Panginoon, hindi tayo pababayaan na magiging mahirap. Tingnan nyo. I have been young and now I am old. Yet I have not seen the righteous. Who is the righteous? We, the people of God, right? Abandoned or his children begging bread. 26. Anong sabi niyan? He is always generous, always lending, and his children are a blessing. Kaya, diyan ako, nung ako'y naging pastor na, naramdaman ko yung hirap. Naramdaman ko lang. Pero, never akong hindi kumain ng minsan sa isang araw. Bakit? Promise ng Diyos. That even in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kapag tayo ay anak ng Diyos, 100%, walang makikitang bigar na anak ng Diyos. Amen. At kung may nakita tayo na hindi kumakain na anak ng Diyos, maybe something wrong somewhere in her life or in his life. Maybe something wrong somewhere in his life or in her life. Though he claims to be Christian, but he is begging, something wrong. I'm sure something wrong. Because the Bible clearly declares, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be provided for you, you and your children. Kaya, I will never consider myself to be poor, because I learned on how to be contented, and I learned on how to obey the Word of God, and the Word of God is true. So yan lang po ang masasabi ko.
Yan na. Okay? Laro na? Yung aming po. Yung tanong na yun, kasama tayo kung bakit? Bakit? Hindi lahat ng blessing na natatanggap natin because of our prayer. Mhm. Naniniwala ba kayo, Lord? Amen. Ha? Yeah. Na hindi lahat na meron tayo is dahil doon sa mga prayer natin. Yes. Somebody pray for us. Yes, I believe that. Mhm. Na yung hindi ko pinag-pray yun, bakit meron? Dahil doon sa mayroon nag-pray sa atin. Now, the question is, yung tanong, bakit may mga nagpanginoon na naghihirap? Ngayon, sa loob ng church, may mga mayayaman naman. Yun yung question ko ngayon. Sinong question na niyo? Yeah. Yung question ko ngayon, hindi tayo doon. What if that member of the church is, ginagawa niya naman lahat? Pero, Di ba? Ginagawa niya naman lahat. Pero yung mayaman na member, gawa mo naman siya nito. Meron naman siya. Bakit hindi siya magbigay? Bakit hindi niya tulungan itong tao ko para umangat din? Timo. Di ba? Hello. Kaya sabi ko, hindi lahat ng prayer natin sinasagot kasi somebody pray for us for that thing na mas maganda pa, mas malaki pa kaysa doon sa pinag-pray pinag-pray natin. natin. Now the question is, pag hindi natin sinare yun yung misconception natin ngayon as a Christian na hindi natin nakikita na bakit binigyan mo ko ng ganito? Para sa akin lang ba? Mayroon pang iba. Yun yan. Kaya sabi ko nga, something wrong somewhere. Yeah. Dahil kapag sinabi kasi natin na ang libro ay talagang maghihirap, mababali yung salita ng Diyos. Yeah. Ang sabi ni David, I am young and now I am old. I have never seen a righteous begging. So it depends on how we describe or paningin kung ano yung mahirap. Mahirap ba dahil hindi siya kontento sa buhay? Mahirap siya pero sa buong pamilya tag-isa ng cellphone. Kasalanan niya. Pero sinasabi niya mahirap siya. Sabi niya naghirap ako pero Levi's naman ang pantalon. So it depends on depende kung ano yung kaya balik ka dun sa contentment. Ang feeling niya mahirap siya dahil hindi siya kontento. Pero kung you have the joy of Christ, you can eat 3 times a day, hindi ka talaga mahirap. Mhm. Mahirap Feeling mo lang yun dahil hindi ka kontento kung ano yung meron ka. Bakit? Nakikita mo kasi yung kapitbahay mo na may 3 sasakyan. Ikaw bisikleta. Feeling mo mahirap ka na. Pero sa totoo hindi. Can you get the point? Yes. Nakikita mo kasi na yung kapitbahay mo, may bahay na malaki, ikaw ay kubo lang. Pero hindi mo nalaman na mas maganda ang tulog mo kaysa yung nasa mansyon. Amen. Kaya ang kahirapan kung minsan, kaysa Sa sabi sarili ko, mo. something wrong somewhere. Maybe sa isip lang niya at sa kapaningin niya. Ngunit ang sabi ng Biblia, David never saw a righteous that is been forsaken or begging. Yun ang ano ko. For the last, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 please. So, yung punto ko kanina is, inahalin tulad ko lang yung social status ng isang tao. Okay, but I don't feel like I am poor dahil nga, I don't feel like I am poor kasi nga, God is with you. kakabili ako 230 Kaya nga. Yun ang punto. Masasabi mo pa rin ba yung poor yun? But again, kung pagpapatayan natin, sige Pastor, Tuloy mo muna. kung pagpapatayan natin ang classification kung sino yung poor dito sa Canada, we are considered poor. O yan ako. Dahil doon sa aming kita. Alright? So dito, bakit nagiging poor ang isang tao? Ayan, nasa buhay. Tama. Ay, yung mga homeless. Ayan. Homeless. Natutulog sa Okay na ba? Klaro na tayo. Kung bakit ang isang tao, regardless kung siya believer o unbeliever, ito ang sagot. Amen. Okay. Magtrabaho ka para may makain ka. Regardless kung konti, meron, marami, yun. Yes, Pastor.
Ang mali kasi sa tao, sa ibang tao, ang sukatan nila sa kayamanan ay material. Which is wrong. I give an example. Sa Pilipinas, maraming tao ang nagsasabi na ako ay mayaman. Pagkatapos wala akong ari-arian. And I don't object to it. Because I believe that when they say I am rich, they see in my face, in my expression that I am always happy. When they say I am rich, okay, I am rich. Because the definition of being wealthy according to the Bible is you are able to share. And if you can share something, you are rich. Amen. Hallelujah. So, salamat Pastor. So I think that's all for now. At nakikita natin ang katotohanan na nagdidilat sa atin na kung sino man ang ayaw magtrabaho ay hindi kakain. Pag hindi ka kakain, wala ka pabili. So let us all pray. Lord, salamat po Panginoon, napakabuti mo. Salamat sa mensahe mo. Marami kaming natutunan muli, Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon, dahil alam namin, kagaya ng sinabi mo, na ikaw ang may-ari ng lahat na nandito sa kalupaan. And therefore, O Lord, kami po ay mga anak mo na sinabi mo sa 1 John chapter 1 verse 12, na we are your son. At ang ibig sabihin po niyan, Panginoon, na kapag kami ay anak ng isang hari, ay lahat ng pag-aari ng hari ay pag-aari namin. At ang lahat na yan na pinagkatiwala mo ng mga kumpanya na pinagtatrabuhan namin, ay pag-aari namin yan, Panginoon, sapagkat sila lang ay pinagkatiwala mo sa kanila ang mga kumpanyang yan. So therefore, we have the rights for this blessing, na therefore, we always trusted you, Panginoon, na lahat ng aming pangangailangan ay ibibigay mo dahil kami ay anak mo. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sa napakagandang mensahe mo sa amin. And teach us, teach our heart, na ma-realign, na we will trust you rather than whatever we have. In Jesus' name. Amen.